paulit-ulit. Sarsuela, parang tubigo. Kaya mga kasama, ang karapatan natin na magkaroon ng isang tunay na lipunan na maayos, mapayapa at pantay-pantay ay magaganap lamang sa isang sosyalistang lipunan. Magandang tanghali, tuloy ang laban, magbulat, mag-organisa, makibaka. Maraming salamat po. Okay. Ang linaw na mga mensahe ni kasamang RJ, no, sa kasalukuyang kaganapan. Alam naman siguro na, no, ng mayoryang Pilipino na tinatarantado na tayo ng bulok na sistema ng gobyernong ito sa pamumuno ni BBM at ang kanyang mga kasangkat. Diba? Malinaw sa ating lahat yan. Kaya yung ating mga mensahe ay eksakto yan sa kaganapan sa ating bansa ngayon. Kaya itong araw na to, maraming nagaganap ng mga pagkilos, may mga kanya-kanyang belyo, pero isa ang ating bithiin. Isa ang gusto natin mangyari. Ang buwagin ang gobyernong korap, wakasan ang political dynasty, at itayo natin ang gobyerno ng masa. Yan ang ating gusto nating mangyari ngayon, no? At magtutuloy-tuloy ang pagkilos na to, hindi lang ngayon sa Karawan, Miguel Andres Bonifacio. Magtutuloy-tuloy tayo ng pagkilos. Marami pang pagkilos ang gagawin natin hanggat wala tayong nakikitang magbabago, no? Doon sa mga korap, sa mga magnanakaw, sa kabangyaman ng ating bansa. Okay? Kaya naman, ang ating mga panawagan dyan, mula sa puso ng kaiyan, dahil sa kasalukuyan, kaya nag-transfer na ang pamamahala ng gobyerno sa isang privado konsesyonel sa pangunan ng NIC, sa katauhan ng Saramang. So, pero silang panawagan dyan, may 100 billion POPR ang commitment deal. So, naiya, kailangan imbestigahan. Okay, at yung Asian Development Bank, kailangan itigil yung English nakalagay dyan. ADB, stop backing corrupt projects that silence the public. Okay? At syempre, kailangan natin ng serbisyo publiko, huwag gawing negosyo. At kay BBM, nanawagan tayo na kaimbestigahan ang nasa likod ng ultra-milyonaryong Diskaya sa Naiya. Pati pala sa Naiya, andyan si Diskaya. Kaya, ang sigaw natin dyan, wakasan ang korupsyon, buwagin ang bulok na sistema, itayo ang gobyerno ng masa. Okay ba yung sa atin? Ay, pagkakutom na. Gusto ka ba? Okay. So, tuloy-tuloy tayo. Mukhang natakakit na yung mga kasama natin, no? Kailan tayo kasama? 2 weeks daw ang hinarang. Kaya hanggang ngayon, wala sila. So, sinisikap na makarating pa dito. Yung mga kasama natin na nakasakay doon sa jeep na naharang. Kung saan ang bahagi yan ng Metro Manila na naharang. Kaya, yun. Pero, sila yung parating dito. Okay. At hinihintay pa natin yung mga kasama natin mga gagawa mula sa Luneta at sa Manila City Hall. No? Okay. So, sa pagpapatuloy ng ating programa, tinatawagan natin ang tinatawan ng maralitang tagalunsod mula sa Kampilan. Nandiyan na ba si Edwin Pampang? Wala ka si Edwin Pampang, tinatawagan ang kanilang magsalita ng isa. Si kasamang Max. Max. Ayan, nakita ka lang sa natin na kapatid. Ano meron dito? Ha? Dito si... Saan? Yung pala yung camera niya. Ha? Maliit. Ah, yung ano, packet to yun. Alam ko ba yan? Hindi siya eh.
Basta na. Prinsip ka na magbibigay sa araw sa pagulitan ng ating ama ng revolusyon sikat Andres Bonifacio. Kasama po natin ngayon ang pagdalawa sa iba't ibang lugar. Kasama rin po ang mga moderang tagalunsod. Kami, nakatawang bilang kalimunan sa mga organisasyon ng mga iba ng Pilipinas ay kanino. Upang suportahan, matagal na kami nagtatagal, ngayon manlaman na kami. Dahil matagal na tayong tinatalagtalo ng ating gobyerno, malilig pa ng ating mga anak. Saling-saling kami, saling-saling ang presidente, hindi na magulan ng mga kailangan ng mga malimang televisyon. Kami kailangan ang revolusyon. Pero ano nangyayari? Tinatagal ang mga tumutulong sa kanila dahil para sa kanilang basura. Lalo na itinatag, itinatag ang isang antaymon na nagpapahirap lalo sa aming mga magandang tagalunsod. Republic Act 12216, naging batas na walang alam. Walang alam ang mga maralita, kundi ang patay ng mismong politiko na yan na matagalang nagpapahirap sa ating bansa. Bumulagay na lang sa amin ang isang batas na nagsasabi within 10 days kami ay madilimoles muna. Galing na kami sa demolition, di na lang kami sa relocation. Kung saan nakikipaglaban ang aming sektora, araw-araw revolusyon. Walang hanap buhay. Wala kaming maayos na edukasyon, lalo na sa aming mga anak, dahil talagang pinatay nila ang aming pagkabuhayan. Nagkaroon sila ng isang meeting na hindi alam na walang konsultasyon. Within 10 days, merong election of demolition na wala man lang judiciary order. Samantalang may batas sa Republic Act 7279 na may boses ang mga maralita na pwedeng magpahayag sa mga politiko na yan. Pero hindi nila pinakinggan. Sila mismo ang bumababoy sa batas na yan. Kasabay ng pagbababoy sa aming mga maralita. Matagal na po kami pinababoy. Kaya, yung Republic Act 12216, panawalan na po para sa tagalunsod, maayos na lahati ng populasyon dito sa Pilipinas na pinagmumulan nila ng boto para sila malulunod dyan. Ang panawalan namin, ibasura. Ibasura nila ang Republic Act 2216. Ibasura! Republic Act 12216. Dapat lang. Pero ngayon sa laban ng manlaban, andyan ang kampilan. May kakampi kami. Kung oras-oras, araw-araw, lumabas kami sa lansangan, gagawin namin kahit magbilad kami sa init ng araw. Dahil kahit hindi kami lumabas sa lansangan at manawagan, pinapatay na po kami. Mula sa demolition, mula sa mga tinatawag nilang danger zone, dinala kami sa dead zone. Ngayon, ano ang batas na yan ng 12216? Wala ng judiciary. Within 10 days, dapat lisanin full authority ang mga pulis. Tatanggalin ang mga nilokatis mula sa kanilang tahanan na pinagtsatsagaan namin kahit sa standard, dahil sa mga kurakot ng mga politiko at mga nasa gobyerno ngayon. Yun po ang totoo. Dapat sa araw na ito,
much. Okay, so meron ng mga proyekto ang gobyerno ngayon, ano? Yung housing na yan, na hindi naman talaga deserve ng mga paminitang taga-lungsod dahil mahal din. Okay, so yan yung mga pananaw ng mga paminitang taga-lungsod na nakatuloy ang regulasyon at walang malinaw na regulasyon ang mga kasama natin ang mga paminitang taga-lungsod. Yan ang panawagan ng kasama nating Maritang Taga-Lungsod. Ipasura ang Republic Act 12216 kung saan ay may karapatanan ang Pilipina sa loob na 10 araw na palayasin ang mga repatis. No? Ano pat binigyan ng pamahalo tapos yung maalis na naman. Kaya hindi na nagsisimba ang tuloy na paglobo ng mga Maritang Taga-Lungsod. No? Na walang maayos na tirahan dahil may mga kapasok na iral na nagsisimba din ng demolisyon. Okay? Okay. So kaya ang lahat ng yan ay hindi yan nagsisimbi sa ating interes. Pagkos, pinagkakakitaan na nila ang Maritang Taga-Lungsod at lalo pinaghuhumuran nila ng boto. Yung sabi yung nila ng mga kapatiban. At ito naman yan. Kapag eleksyon, bumubaba ang mga politisyon sa komunidad, sa puso ng Maritang Taga-Lungsod. Doon ang bumola. Ang bumola naman, ha? Ganun, no? Okay. Nandiyan na kasi kasamang piyo? Kasamang piyo, nandiyan na ba? Magparamdam, mga kapatid. Okay! So, sige. So, pinakawalan natin ay patuloy ng aming programa. Ang ginagawa na nasinaya yung builders ng mga manggagawa. Kasama Bien, Vargas, Bien. Ano, hindi ba nakakamasok? Ayaw? Hindi, sabi mo, nagpahalag ko yung direkta. Oo. Mamaya, dadami yata. Isa sa mga problema ng ating bansa ay ang ating edukasyon na ang pangalawa na hindi pa nabibigyan ng katarungan. Kanina ka pa? Dapat tayo magkaroon ng marami pang safety university sa ating bansa dahil karamihan sa mga kabataan ngayon ang bansa ay pang-ekonomiya na. Kaya dapat makulong po ang Marcos. Magkaroon ka naman ng kahihiyan.
Dahil marami tayong kabataan na galing sa mahihirap na pamilya na hindi naman kayang sustina ng kanilang mga magulang ang usapin ng tuition fee. Kaya nga nananawagan ang ugnay ng kabataan na maramihin ang mga state university, no? Upang magkaroon ng kalidad ang kanilang edukasyon. Dahil ang kabataan ang siyang Pag-asa ng bayan! yan. Okay, maraming salamat sa CJ. Okay. Sige. Setting muna tayo. Kaya ba? Ha? Kaya ba? Setting tayo. Setting tayo. Gobyerno moral. Bulok